Magandang araw mga kahalaman! Ako uli si Jenilyn Riana. Welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa rose. Then kung paano sila mag-bloom ng ganito karami. Yan, ganito. Kung paano sila mapapabulaklak ng marami. Ang dami-daming buds and flower ni aking mga rose ngayon. Kasi po, ang ginagawa ko po dito sa aking rose is pinuprune ko po siya bago mag-season ng kanyang pamumulaklak. Diba po na dati na picture ko po yung aking rose na kapuprune ko lang siya. Ito po siya. Ito yung rose na na-picture ko nung nakaraang video ko na wala pa siyang flower. Tapos puro pula pa yung kanyang dahon. Yan. Kasi the more mo pinuprune si rose, lalo siyang gumaganda. Then lalong gumaganda yung kanyang bulaklak. Then nagkakaroon siya ng mas maraming sanga. Then marami rin siyang lalabasan ng kanyang flower buds. Ito po yung kanyang, ito yung kapaprune ko lang nung nakaraan, oh. Tapos wala pa siya flower nung pinakita ko. Ngayon, ilan ang flower na binigay niya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 agad. Wala pang isang buwan. Yan. Para po mag-bloom si rose ng maraming flower buds. Yan, ganyan, maraming flower buds. Dapat po, pinuprune natin siya. Ganito po. Yung nga yung sinabi ko sa inyo, kapag natuyo itong kanyang flower buds, putulin nyo na kung natuyo na siya. Putulin. Ganyan, pakikita ko po sa inyo paano ang pagputol ng natuyong flower para magkaroon pa rin siya ng another flower buds or tumubo yung kanyang another sanga. Then sa sanga na yun may tutubo pong mga flower buds. Yun. Tsaka kasi pag tinanggal nyo po kasi yung natuyong flower sa kanya, hindi na kasi yung kukuha ng nutrihina sa kanya. Kaya yung dapat na dun sa natuyong flower buds na na nutrihina, mapupunta na sa ibang parte ng kanyang sanga. Kaya yun yung mag-aano sa kanya na kailangan na niya uling magpatubo ng sanga at magpatubo ng flower buds. Ganon. Tsaka yung pag naputulan niyo po kasi si rose ng natuyong bulaklak, magbibigay po ng signal uli yung pinagputulan nyo na wala na siyang flower. Kaya ang mangyayari po, yung nutrihinang papasok po dito sa buds na to, ay sa stem na to, kung dalawa lang po yan niyan. Kung hindi another sanga, another flower buds. Yan. Kaya dapat po lagi kayong nagpuputol or nagpuprune. Yan. Sa susunod po pakikita ko yung proper pruning para po makita nyo paano pinuprune para hindi yung sinatawag nilang nagtatampo. Kasi dapat may proper pruning po kung saan po dapat lang siya puputulan. Yan. Ito po. Pakikita ko po sa inyo paano magputol ng natuyong flower. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Kaso masobra niyang taas, kaya ihihiga ko po siya para makita natin. Ito po yung puputulan natin. Dapat po pinuputulan po si rose para po mag-bloom yung kanyang mga dahon or may tumubong mga dahon. Then, mag-produce ng maraming flower. Yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Pag mataas yung katulad niya, one stem lang po to, pwede mo siyang ikat dito. Yan, dito siya.
Diba, ito yung dahon. Kita nyo po. Ito yung dahon. Dito nyo po siya ikakat. Dito. Para mag-create pa siya ng another sanga. Umpisa na po natin ang pag-prune. Dapat po i-alcohol kasi katulad nito si Rose po is maselan po siyang magkaroon ng sakit. Dapat hindi siya nagkakasakit kasi yun karamihan ng cause ng kamatayan ni Rose is yung magkasakit siya. Ngayon, katulad niyan, ito tuyo na po yung kanyang bulaklak. Then, ikakat ko po siya dito. Dito. Para kung sakali po, tutubuan pa siya ng mga sanga. Ang pagkat po dapat slant. Nakaslant siya. Ayan. Ayan, nakaslant. Para po hindi siya pasukan ng tubig. Ayan. Ngayon, pwede nyo na po siyang iwan na ganyan or lagyan nyo po ng cinnamon para po mas mabilis siyang matuyo. Then, mag-produce na po siya ng another sanga. Katulad nito, yung mga pinutulan na po. Magpuproduce siya ng another sanga. Tutubuan niyan dito. Ayan o. Kita nyo po. Tutubuan niyan dito. Katulad nito, tutubuan niyan dito. Ayan o. Tingnan mo yung pinutol ko. Yan. Dito yan tutubo. Kasi slant yung pagkakaputol. Dito tutubo another sanga niya. Tapos, magkikreate siya ng another dahon. Then, mapuproduce siya ng, kasi katulad niyan, ngayon, madedetect na po ni Rose na wala na siyang bibigyan ng nutrihina na bulaklak. Kaya ang gagawin niya, ang nutrihinang para dito, mapupunta na dito sa pag-create niya ng dahon. Then, pag nagkaroon siya ng dahon, magkakaroon din siya ng flower buds. Then, care tips po kay Rose. Pwede po siyang everyday na diligan, pero ayaw niya nalulunod siya. Gusto niya parating moist yung kanyang lupang pinagtamnan, pero ayaw niya ng basang-basa. Ayaw rin niya na natutuyuan ng tuyong-tuyo. Then, gusto din niya yung direct sunlight. Kahit buong maghapon, basta stable na siya. Then, fertilizer. Ang pinifertilize ko karamihan ng mga halaman ko is compost, yung mga tinambak kong mga nabubulok na mga tirang mga prutas, gulay, or mga balat ng mga prutas at gulay din. Ngayon, naglalagay lang po ako ng fertilizer sa kanila kung talagang may mga sakit na talaga sila, yung parang nanghihina. Ang nilalagay ko sa kanila is Epsom salt, urea, tsaka complete. Pero bibihira lang siguro every 3 months or kung meron lang ako nakita sa kanilang panghihina. Pero kung hindi naman, compost lang or vermicast kung available si vermicast. Yun po. Yan lang po. Maraming salamat po. Ako ulit si Jenny Liriana. Sana po i-like and subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Happy planting!